Ngayon po nasa ating linya si Undersecretary Filimon Ray Javier para po sa isa pang issue na napaka-importante. Girl, please. Oo, usapang ghost students po dyan sa senior high school voucher program po ng DepEd na sinasabi from 65 million, aabot na daw sa 100 million pesos itong posible nga pong bawiin sa mga private schools natin. Yusek Filimon, Philray Javier, good morning po. Good morning, DJ Chacha. Sir Ted, good morning din po. Good morning. Magandang umaga po. Thank you for being on the show. Yusek, simulan po muna natin siguro no, dito sa latest report sinasabi 65 private schools po ngayon ang under investigation. Ito po ba'y nadagdagan pa yung bilang na ito? And do we have data kung saan pong regions or divisions pinakamarami pong kaso itong ghost students na na-flag ng DepEd? Dagdagan siya, ang total ay 89 yung mga under investigation natin. In terms of region, nakakalat siya sa buong Pilipinas. Wala namang isang region na malayo sa iba. So buong Pilipinas na itong 89 na ito. Oo. So iba-ibang regions po yan, iba-ibang lugar din o private school sa buong Pilipinas. Pero again, linawin lang natin, hindi naman ibig sabihin nakasama sila sa iniimbestigahan, possibly ghost students agad. Kasi di ba meron pong mga reports before na posibleng nadodoble lang talaga yung pangalan ng mga estudyante. Yan, tama po yun. No? Kaya po masusi yung aming investigasyon kasi may mga suspicion naman na clerical error lang, nadodoble lang, wala naman criminal intent na tawag. Tama po yun. Pero dito sa 89 schools na under investigation po ngayon ng DepEd, sinasabi din po sa mga balita na posibleng sampahan ng civil at criminal cases. Sa 89 schools, meron na po bang mga private school na talagang nasampahan na ng kaso sa ngayon? No, meron na ho eh. Oo, meron na sa ngayon. May 2 kaso na ho kami na-file sa isang eskwelahan. Itong linggo magpa-file po kami ng 2 pa. So may 3 na ho tayo nakita na hindi lang basta clerical error, meron talagang pagkakamali na sa tingin namin ay kriminal. Ito po mga ngayon ay may kaso na ng mga eskwelahan. Yusek, pagka ganoon po ba automatic tanggal po sila dito sa senior high school voucher program? Ay oo. Pagkatapos ng investigasyon at nakita namin na may pagkakamali talaga, nauuna pa ho yung termination ng kanilang kwalifikasyon sa programa. At pagkatapos noon, yung pagpa-file ng kaso sa criminal at kasama na rin po yung civil case. Okay, ngayon na meron na po kayong 2 school na nasampahan at may 2 pa na posibleng sampahan ng criminal at civil cases, paano po naman yung mga estudyante na talagang legit na under senior high school program dun sa mga schools involved? Ililipat po ba sila? Anong plano natin sa kanila? No, inilipat po yan para hindi po sila maapektuhan kasi wala naman po silang kasalanan o kinalaman sa nangyari. Kaya po nakikipagka-coordinate po kami para po mailipat sila sa legitimo na private school. Yusek, ito pong 2 schools na nasampahan na sa NCR po ba ito sa ibang region? Bali, isang school lang ho, no, pero 2 kaso yung sinampas sa kanya sa magkaibang lugar. Mm-mm. Sa NCR ho, ay itong eskwelahan na ito. Saan po ulit, Yusek? Sa NCR po. Oo, sa NCR po ito. Ilang estudyante po ngayon ang naka-enroll under senior high school ang ililipat po ninyo ng eskwelahan? At yung sa mga estudyante ho, sinecheck pa ho namin ng numero. Bigyan po namin kayo ng data soon. Pero wala ho itong 20. Konti pa lang naman ho ito sa eskwelahan na ito. Magkano po yung figure na pinag-uusapan natin dito sa isang school po na nasampahan na ng kaso? Mga 24 million ho ang amount na involved na particular na eskwelahan na ito. Oo, at may 2 pa po. Na NCR din po ba yan na tinitignan yung sasampahan na rin? NCR din, no? NCR din itong 2 na to. Itong linggo, magkasampa kami ng criminal case sa 2 pa mula rin sa NCR. Pero ito pong mga schools na ito, let's be specific, dun po sa una na nasampahan na, ang mawawala lang is senior high school. Pero diretso po yung eskwelahan, tuloy-tuloy pa rin sa pagtanggap ng mga estudyante. Ay, separate po na issue yung kanilang permit para magpatakbo ng eskwelahan. Yung programa lang po yung na-terminate. So, Yusek, when you say criminal liability, ano po, dito po ba, sir, meron bang DepEd personnel po nakasama? Sa ngayon po, wala namang DepEd personnel na kasama. Yung mga nasampahan ng kaso at sasampahan pa, mga
mga dating DepEd personnel, Sir Ted. Okay. So, kumbaga sir, kasi tama ho ba, Yusek, na hindi mangyayari ito kung hindi po rin either nagpabaya o naging kasangkapan ng taga-DepEd? Yan ho ang tingin namin, Sir Ted, no, nung inimbestigahan ho namin sa utos ho ng aming secretary na si Secretary Sani Angara yung sitwasyon, ang nakita ho namin na hindi ito mangyayari kung walang kinalaman yung mga nasa loob. Kaya ho yung nag-file kami ng criminal case, sinama po namin yung mga DepEd personnel. Opo. Yun hong DepEd personnel, nandidiyan pa ho ba ngayon opo sa DepEd o kaninyo wala na sila? Paano po? Wala na po, pag wala na po, bago pa ho maisang pa yung kaso, o pumutok yung issue, wala na po sila. Okay, sila ho ba ay mga career officials o paano po sila? Ba't po sila nawala sa kagawaran? Mga ano lang po sila, mga contractual, hindi po sila career official. Kaya ho siguro mabilis silang nawala bago pa pumutok yung issue. Okay. So, sir, kung mamarapati lang po ninyo, you may or you may not answer the question. Mga ilan sila? Tatlo ho na dating DepEd personnel ang ating pinag-uusapan. Opo. Tatlo na dating DepEd personnel. Sa NCR ho ba o sa ang region? NCR po itong nasampahan mo ng kaso NCR, pero asahan po ninyo mukhang sa pinakalabasan ng investigasyon, marami pa po no, na sa iba-ibang lugar ang sasampahan. No? Opo. Actually, Yusek, naunawaan namin, ito yung privacy issue po dito sa mga taong involved and yung pong ginagawa nga ni Secretary Angara to cleanse itong mga irritants na ito sa napakagandang programa. So, moving forward, ano ang mga reforma po na gagawin po ninyo, sir? Ang direktiba po ni Secretary Sani Angara ay number 1, sampahan ho ng kaso ang mga nagkasala kasi seryosong bagay ho ito. No? Ginagamit nila yung pondo na para sa mga kabataan, para sa mga learners. Tuloy-tuloy po tayo sa investigasyon, sa pagsampa at pagpapadala ng mga demand letters. Pangalawa, yung para wag na maulit, no, kinakausap na po namin yung mga bagay, yung mga offices na nag-monitor. Gusto namin 100% validation na ang gagawin natin para hindi na maulit ang ganitong irregularidad. Opo. 100% validation before paano yan? Before mag-release ng payment o approval ng mga paano po? Tama po. Yan po ang tinitingnan namin. Before pa lang ma-release ng payment, 100% dapat ang validation para sigurado po tayo na yung pera ay mapupunta sa dapat pagpuntahan. Yun po yung mga learners. Okay, opo. Ngayon ho bang school year po, sir, in the light of this shortage po ng classroom, di ba? At ng ng public schools po para to accommodate more learners, nag-expand pa ho ba, despite ito hong kontrobersyang ito, nag-expand pa ho ba tayo sa ating pong voucher system for senior high? Tuloy-tuloy naman ho. Sa kasalukuyan mo, mukhang confident ho ako, Sir Ted, na hindi na natutuloy ang irregularidad. Kasi nakita ho nila, mahigpit na ho ang ating measures na ginagawa para dito. So ngayon po, kumbaga, mas dumami po ngayon ang makikinabang sa programang ito, ngayong school year po. Ay, tama po. Dahil sigurado po tayo yung perang nakalaan ay pupunta ho talaga sa voucher program. Okay. Yun pong pera na ibinayad dito po sa sa mga eskwelahan na ito na nagmanipula at nameke para makakubra sa gobyerno, mababawi pa po ba yun? Sa makatuwid ho, nakabawi na ho tayo ng substantial amount, nasa 78 million na. As soon ho, inaasahan namin, may inaasahan pa kaming darating, mga 100 million ho dapat ang aming mabawi itong buwan na ito. Yung ibang ayaw magbalik, yun na po yung talagang kakasuhan naming una. Okay. Sige, kumbaga, sige, gusto ninyo, pwede naman siguro to settle this issue, isauliin nyo yung pera, hindi na ho sila hahabulin criminally? Wala ho kami pangakong gano'n kasi alam naman po nyo kahit magbayad ang isang entity, pero meron pa rin criminal liability, nire-reserve ho namin yung pag-file ng criminal case sa kanila. Pero ang sisigurado po namin, pag hindi nagbayad, yan po ang aming uunahin na ma-file ng kaso. Okay, sige. So, dito ho, sir, kailan po maisa sa publiko ang lahat ng mga pangalan dito? Kung ito po yung mangyayari po, Yusek.
Oo, definitely ho, isa sa publiko. Magandang timing lang ho ang aming iniintay kasi number one ho, nag-i-investigate pa. Mm-mm. Kapag kahuan pa investigation tapos nilabas Yes. po namin ang pangalan, baka po Opo. maapektuhan ang investigasyon. Opo. At naunawaan din po namin yung nga yung pong mga panuntunan natin sa data privacy sa mga sa mga oras na ito. Sige po. So Yusek Javier, salamat sa inyo pong panahon. Kami po ay natuto ngayon at nalaman namin ang ginagawa ng kagawaran para po linisin ang hanay po ng mga involved dito sa kontrobersyang ito. And moving forward nga, sabi nga po ninyo, ginagawa na po ng mga pananggalang para ito hindi na po maulit. Salamat po Yusek and regards po kay Secretary Angara. Salamat po, Sir Ted, DJ Chacha, salamat. Salamat na marami.